Grabe po ang mga nangyayari sa ating bayan. Lutang na lutang ang impluensya, ang lakas ng dating ng mga politiko kung ikukumpara natin sa ibang mga government official at pribadong sektor. Baka sabihin kaagad ng iba, dapat lang kasi politiko sila. Sila yung mga senador, sila yung congressman, sila yung vice president, sila ay pangulo, sila lahat. Nagkakamali po kayo dyan. Sa atin pong mga batas, especially sa saligang batas, tanong nyo sa magagaling na abogado, sa mga retiradong justices ng Supreme Court, Chief Justice, wala naman pong batas na mas papaboran at pinapaboran ang politiko. Lahat po na batas, pantay-pantay ang tingin, ang pagtrato ng mga Pilipino at ng tao. Ikaw man ay pangkaraniwang tao, ikaw man ay negosyante, ikaw man ay personalidad sa showbiz o kung anumang kinaanibang pwersa, kalibel ka lang din dapat ng mga politiko kapag hustisya, kapangyarihan, or pagsunod sa batas, or pagpapanagot sa batas. Pantay-pantay lang po dapat. Pero dito sa atin sa Pilipinas, kaya nakakahiya, nakakagalit na rin. Ibang-iba tayo sa ibang mga bansang mayayaman. Sa ibang mga bansa, kahit prime minister, kahit presidente, kahit senador, kahit minister or secretary, cabinet secretary, kinakasuhan, inaaresto, ipinakukulong, pinagbabayad, pinagmumulta, pinapanagot nila sa batas. Bakit dito sa atin? Paulit-ulit na lang po ang korupsyon pero wala pang nakakalaboso. Sino ba ang may problema? Yung batas, politiko, or yung justice system? Alam mo kung bakit ko binabanggit ito? Nabalitaan ba yung nangyari? Yun ho ang desisyon ng Sandigang Bayan. Wala tayong magagawa. Kaya nga na dapat natin pag-usapan. Sino ba ang may pagkukulang dyan? Yung batas, yung justice system, o dahil ma-influensya yung mga politiko? Acquittal po ang desisyon ng Sandigang Bayan sa graft in corruption laban kay dating senador Juan Ponce Enrile, Napoles, at saka Gigi Reyes, yung chief of staff ni Enrile. Issue lang po ito, nagtatanong lang tayo. Malalaking tao yan, si Napoles, Enrile, Reyes, pero ang desisyon ng Sandigang Bayan, acquittal sa graft in corruption. Alam nyo, ito'y nangyari nung di umano'y panahon ni Gloria Macapagal Arroyo sa PDAP, pork barrel scam. Pagkatapos ng mahabang panahon, ito rin nangyari, dismissal. Ano, mahina ang ebidensya? Mahina ang prosecutor? Or mahina ang ating mga batas? Yan ang ating tanong. Ngayon, nandito na naman tayo, laban sa korupsyon, ngayong taong ito. Ang iniimbestigahan 2016 hanggang 2025, graft in corruption sa flood control. Scam na naman po ito. Pera ng taong bayan. Mga politiko na naman ang sinasangkot dito ng mga proponent ng project, senador at congressman. Anong ibig sabihin nito? Pagdating ng araw, nagtatanong lang tayo, pagdating ng araw na may sampa sa Sandigang Bayan, ang mangyayari, dismissal pa rin? Wala pa rin makukulong? Wala pa rin mapapanagot? Ganun ba? Maging bukas tayo rito, mga kaibigan. Sayang ang pera, sayang ang panahon kung lagi na lang madidismiss ang mga kaso laban sa mga inaakusahang politiko. Hindi ko sinabing guilty na sila. Ang tinatanong ko, mahina ba ang justice system? Mahina ba ang prosecutor? O mahina ang ebidensya? O ma-impluensya? O nai-impluensyahan ng mga ma-impluensyang tao ang nagpapatupad ng batas? Nagtatanong lang po tayo kasi bilyon, trilyon, korupsyon ang nangyayari sa bansa. Pero until now, wala pang nakakalaboso ng totoo. Lahat nakakalaya sa kung anong mga dahilan. Ikinukumpara ko lang
yung sistema ng paghahanap ng hustisya sa mga developed na mga bansa na kapitbahay natin kaysa sa dito sa ating bayan. Yung batas noon na ginamit ng Sandigang Bayan laban kina Enrile at Napoles, yun din ang mga batas na gagamitin. Plunder, anti-graft, laban dito sa bagong kaso ng flood control scam. So sa tingin ninyo, anong mangyayari? Di ba? So, yan po sinasabi kong maraming pwedeng basihan na impluwensyahan yung batas, na impluwensyahan ng justice system, mahina ang ebidensya, mahina ang sistema. Ang kawawa, mamamayang Pilipino. Yung korupsyon noon na pinag-uusapan, na bilyon-bilyon din na pinagparti-partihan nila, pera ng mamamayang Pilipino. Walang nangyari. Ito na naman tayo. Bilyon din, trilyon itong pinagpaparti-partihan ng kontraktor, ng politiko, ng taga-gobyerno, anong ang dating, wala rin mangyayari pagdating ng araw. Wow! Kaya sabi ko nga sa inyo, hanggat walang parusang bitay, death penalty sa mga corrupt government official, paulit-ulit ang korupsyon, paulit-ulit ang dismissal, paulit-ulit ang investigasyon, walang mangyayari. Yan ang malungkot. Ano pong inyong masasabi niyan sa nangyayari ito? Ginagawa ng Independent Commission for Infrastructure Investigation, ginagawa ng Department of Justice, ginagawa ng Ombudsman, pero lahat ito papunta na sa Sandigang Bayan. Sana mabago. Mas malakas sana ang ebidensya na makakalap ng mga prosecutor, ng Ombudsman, ng DOJ dito sa mga involved sa scam kumpara doon sa 2008 at iba pang mga kaso sa Napoles cases na na-dismiss. At sana mabago na, maging aral sa mga prosecutor ang dating mga kaso kumpara sa kasalukuyang mga kaso nakakaharapin. Ewan natin kung ano magbabago. Magkakaroon kaya ng katarungan? Maibabalik kaya ang lahat ng ninakaw ng mga nagnakaw sa pera ng bayan? Mapapakulong pa kaya sila? Baka pagdating ng araw, kung ano ang nangyari ngayon, ganun din ang mangyayari sa darating na mga araw. Yan ang malungkot. Hindi po matatapos ang kasong ito sa ilalim ng Marcos administration. Kung yun yung kaso ng Napoles Enrile, panahon pa niya ni Gloria Macapagal-Arroyo. At panahon pa yan ng mga ni Aquino. Nangyari yan 2000, ganong mga taong yun. Pero 2000, panahon ni Aquino, nakulong yung mga yan. Panahon ni Noynoy Aquino bilang Pangulo noon, pinakulong ang mga politician. Pero isa-isang nadidismiss. Ilang taon? 6 years ng term ni Aquino, 6 years yung kay Digong, 12 years, 3 taon na ngayon. So, 15 years. After 15 years, wala rin palang mangyayari. So, itong kasong ito ng flood control scam, another 10 years to 15 years, o sino na ang presidente ng mga panahon yun? Hindi natin alam. Sana naman iba noon kaysa ngayon. Umasa pa rin tayo. Baka magbabago na sila. Mapapailing ka na lang talaga, grabe.